Ay mga kababayan, ito si Pangulong Bongbong Marcos po. Si Pangulong Bongbong Marcos po mga kababayan ay nagpahayag na po ito ng tungkol dito sa ginawang desisyon na pagbasura ng Senate mga kababayan. Natanong po siya ng India reporter kung ano ang masasabi ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa ginawa na pagbasura sa pag-archive ng Senate dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Ngayon, natanong din ng Pangulo po tungkol dito sa West Philippine Sea at lahat po yan mga kababayan na sagot. Ang sinasabi mga kababayan ng Pangulo dito, maliit lang daw ang kanyang papel. Parang ganyan lang po, kung sa ano pa, kung haba. Ganyan lang kahaba mga babayan. Kung sa ano pa, ang Senado ay napakalawak. Napakalawak. Samantala ang Pangulo, ganyan lang ka-eksi. Ngayon mga babayan, sinasabi ng Pangulo dito, maliit lang naman ang papel ko dyan sa impeachment at ako'y nanonood lang. At ako'y nakikibalita lang, pero wala akong kapangyarihan para diktahan ang Senado sa gagawin nila dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi pa niya dito mababayan, trabaho na dapat ng Senate yan. Kung karapat dapat ba itong i-impeach si VP Sara Duterte? Kung karapat dapat ba ito, kung hindi ba ito karapat dapat na i-impeach, edi i-acquit. Diba? Dapat ituloy ang trial mga kababayan. Yan po mga kababayan napakaliwanag po na kung ang presidente pala talaga ang masusunod, ay maliit lang pala ang kanyang papel. Kaya trabaho nyo na yan dapat, Senate President, Chis Escudero, mga senador. Trabaho nyo na po yan kung ano ang nararapat, kung ano ang tamang gawin. Hindi naman mai-impeach si Vice President Sara sa loob ng Congress. Halos sa 200 plus ang bumoto dyan para i-impeach si Sara. Diba? Kung wala itong accountability. Diba? Naglustay, hindi maipaliwanag. Ipagpalagay na natin konti lang. Kasi kayong mga politiko konti-konti lang ang milyon-milyon sa inyo. Ang pinakamalaki kasi sa inyo, bilyon-bilyon. Kaya binabaliwala ninyo itong mga milyon-milyon lang na di umano nilustay ni Vice President Sara Duterte. At pangalawa, tinanong din dito si PBBM, ano masasabi mo doon sa pagbabanta sa iyo ni Vice President Sara? Sinasabi niya dito, ang anumang pagbabanta ay dapat seryosohin. Dyan pa lang mga babayan, di ba? Dyan pa lang mga babayan, talagang dapat may alam na dapat ang mga senador yan. Yung mga ganyan na usapin. Kasi kung sa inyo mangyayari yan, hindi nyo rin magugustuhan yan. Hindi nyo rin magugustuhan yan. Kaya, nako, mga senador natin, mukhang nagkamali yata kayo ng desisyon dito, mga babayan, Ito, pakinggan natin ng ating Pangulo, mga babayan, sa kanyang pahayag dito tungkol sa impeachment at saka dito sa pagbabanta, mga babayan. Hanggang sa kanyang state visit sa India, tinanong si Pangulong Bongbong Marcos ng Indian media tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit niyang maliit lang ang papel niya roon at
siya'y isang interesadong tagapagmasidlang. Live mula roon, nakatutok si Salima Retla. Salima? Mel, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 4:30 na ng hapon dito sa Bengaluru sa India, kung saan nga pinagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang state visit dito sa India. Pero bago umalis ng New Delhi, nagkomento ang Pangulo tungkol nga sa in-archive na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Sa panayam ng Indian program na First Post, tinanong ang Pangulong Bongbong Marcos kung suportado ba niya ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Your relationship with the Vice President, Sara Duterte, I know you've refused to comment on the impeachment process, so let me ask you point blank, do you support the removal? I've not refused to comment on the impeachment process. I've just said, I've made it very clear that the executive, the President, has very little role to play in that process. So we are of course very interested parties, very interested observers, but it doesn't go beyond that. Tinanong rin ng Pangulo kung naniniwala siyang may kakayanan si VP Duterte na isagawa ang isang assassination plot laban sa kanya. The charge against her to hatch an assassination plot, you worked with her. Do you think she's capable of something like that? Oh. I don't know. But I'm really not in a position to say what that's about. But you have to be careful. But then in my position, there always is some kind of threat, and we take them all very seriously. Sa harap naman ng mga negosyante, mambabatas, akademya at mga miyembro ng Observer Research Foundation sa New Delhi, sinabi ng Pangulo na may mga pilit na pinapalabnawang usapin ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. The complex issue of competing claims in the South China Sea has for years been unfortunately and simplistically reduced to the South China Sea disputes, as if claims were all equal. They are not. Walang tinukoy na bansa o personalidad ng Pangulo, pero gumagamit raw ito ng maling impormasyon at nagpapalaganap ng sariling naratibo. Ayon pa sa Pangulo, kailangan raw naaayon ang mga claim o pag-aangking ito sa itinakda ng international law, tulad na lang ng sa UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling. Such misinformation or inaccurate narratives distract us from calling out illegal and unlawful actions for what they are: violations of international law. There are those who seek to discredit international legal procedures and dismiss binding rulings to cloak opaque claims with a semblance of legitimacy. Malaki ang maiaambag ng ugnayan ng Pilipinas at India rito. Bago tumulak pa India, nagtapos ang Joint Maritime Cooperation Drills ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea at South China Sea. Lumipad naman ang Pangulo at ang kanyang delegasyon pa Bengaluru o Silicon Valley ng India para sa bahagi ng kanyang state visit sa India. Agad sumabak ang Pangulo sa mga pulong sa mga negosyante at mga kumpanya sa larangan ng teknolohiya, kalusugan at pharmaceuticals. Samantala, humarap rin ang Pangulo at ilang miyembro ng kanyang gabinete sa Philippines-India Business Forum. 18 business agreements sa pagitan ng Pilipinas at mga Indian companies ang pinirmahan sa kasagsagan ng state visit ng Pangulo sa India. Mel, mamayang gabi nga ay makakapulong ng Pangulo ang gobernador ng Karnataka. Ito yung estado nga nakakasakop dito sa Bengaluru bago siya dumalo sa banquet dinner na inihanda para sa kanya. At yan muna ang latest mula nga dito sa Bengaluru sa India. Mel. Ayan mga babayan ang payag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga dito sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Napakaliwanag na sinasabi niya dito. I don't know. Hindi ko alam kung seryoso ba si VP Sara dyan. Hindi ako ang pwede magsabi ng ganyan, kundi yung mga otoridad. Kung talaga bang ito ay seryoso o hindi. Pero para sa akin, ang pagbabanta ay pagbabanta. Kahit mo baliktarin mo yung sinabi mo, isa lang ang kahulugan yan. Ay delikado ang buhay ng presidente natin mga babayan. At ang buhay ni
First Lady Lisa Marcos at Speaker of the House. Mga kababayan. Yan lang po yun mga kababayan. Ano lang yan? Napaka-simple lang po yan ng mga pananaw. At tungkol naman dito sa impeachment, mahiya naman kayo mga senador natin, no? Mahiya naman kayo. Si Pangulong Bongbong Marcos nga pinapanood lang pala kayo. Diba? Pinapanood lang pala kayo habang ginagawa ninyo yung kabulastugan ninyo. Kasi nga, kung may kapangyarihan ng presidente, nang sasabihin niya na impeach yan, talaga mangyayari yan. Kaya lang, di ba? Hindi naman kailangan sabihan pa ng presidente na magtrabaho naman kayo. Hindi kailangan na sabihin pa ng presidente yan na impeach nyo yung mga inaakusan na magnanakaw na yan. O denggin nyo, kahit hindi nyo na lang i-impeach, denggin nyo na lang yung mga akusasyon dito kay Vice President Sara. Total, na-impeach naman sila sa Congress, di ba? Di sana, dininig nyo na lang, trinayal nyo na lang, tapos, saka kanyo pagbutuan kung acquit ba o acquit ba o impeach si VP Sara. Di ba? Ang importante lang naman dito, yung batas na sinasabi ninyong batas, ay nasunod. Di po ba? Nasunod. Ibig sabihin, yung batas na konstitusyon natin, walang lumabag. Di ba? Sinunod ninyo yung proseso. Ano ba ang proseso? Na-impeach, ipinasa sa Senado, nanumpa kayo, di ba? Nag-convene kayo, tapos, basura lang pala. Di ba? Hinaba-haba, mayroon pa kayong pa-explain na lalaman. Mayroon pa kayong pa-explain, haba-haba ng oras, 6 na oras yata. Tapos, basura lang pala. Jesus, ha? Total, nariyan na yan. Mayroon pa namang Supreme Court, mayroon pa naman MR. Kaya, hintayin na lang natin mga babayan. Alright? Okay. Hintayin na lang natin. Alright mga babayan. Mga kababayan, bago tayo magpaalam. Ito po ang ating ikalawang channel, Balita Byte 2.0. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, libre lang po yan mga kababayan. Paki-like na rin ang ating video at paki-share po. Alright? Salamat po sa inyo lahat mga babayan. Bye-bye.